Hey guys, what's up? My name is Shanwin and today tara pag-usapan nga natin itong video na nakita ko galing kay Senator Win Gatchalian. No? It is an interview na dinidepensa niya rito si VP Sara. Anyway, pakinggan muna natin siya. Actually, naglabas na pahayag dito si VP Sara eh. Tingnan natin kung ano ba naging ranking natin so far. Okay? President Sara, dahil yung pandemic, hindi naman nating kontrolado yan. At itong nakikita natin yun, hindi naman time pa ni Vice President. Dating administration, you have to remember, ang education system natin is 13 years. K-12 tayo. So, yung tinuturo mo ng kindergarten, ngayon mo lang makikita yung resultang yun. So, ibig sabihin, not last administration, not the other administration, but maraming administration dumaan. Kaya ito yung nakikita natin ngayon. Pero para sa akin, importante ang sisiyan. Importante ngayon, suportahan natin ng Department of Education dahil nag-umpisa na yung reforma. Suportahan natin ng budget, suportahan natin ng batas, suportahan natin ng policy. No, dahil nag-umpisa yung reforma at walang patutunguhan ng pagsisisihan, ang importante yung suportahan natin. Hindi tama yung pagsisisi. Okay. Tingnan natin yung mga previous nating result. But anyhow, no, basahin muna natin tong article ni Inquirer.net. Sabi niya rito, for PISA ranking a wake-up call ayon sa DepEd. Manila, Philippines Vice President and current Education Secretary Sara Duterte on Wednesday said that the Philippines' poor ranking in the Program for International Student Assessment, or PISA, revealed uncomfortable truth about the state of country's education system. In a record statement at the PISA National Forum in Pasig City, Duterte said that the Department of Education must address the dismissal results of the International Education Assessment. PISA has provided us with the valuable insights into the strengths and weaknesses of our education system. The PISA result may bear uncomfortable truth. It has shown that a significant majority of the boys and girls follow below the proficiency level required for all for full participation in the society and contributing a nation building, sabi ni VP Sara. In November, Duterte said Duterte had already anticipated the low PISA results. Back in November, she decided to have a catch-up day to allow students to improve their reading skills. Okay? The PISA results are not merely a reflection of our education system. It is a mirror reflecting our collective efforts, investments, and more importantly, our commitment to education and future we envision for our children, she said. Duterte called the results to call a collective action as a country. Anyway, so, tingnan nga natin yung mga previous PISA results. Right in front of you is actually the 2018 PISA result. Ayon nga dito, key findings. 15 years old in the Philippines scored lower in reading, mathematics, and science than in most of the country and economies that participated in PISA 2018. The country's average score in reading is 340 score points, on par with the Dominican Republic. The country scored lower than the Philippines and the Dominican Republic. In mathematics and science, students in the Philippines scored 353 and 357 points respectively, on a par with performance in Panama. The Philippines outperformed the Dominican Republic in mathematics and science. Over 80% of the students in the Philippines did not reach a minimum level of proficiency in reading, which is one of the largest shares of low performers among all PISA participating countries and economies. So basically, in 2018, we're already facing problems with whatever it is that we're facing right now, no, as the result itself. Even in 2019, it says here that the DepEd welcomes PISA results, recognizes gaps in education quality. Okay. The Department of Education on Wednesday issued statement on the 2018 program. So basically, yung nilabas nila ng 2019 is about the 2018. Okay. So again, winelcome nila. But the question is, between 2019 and 2022, ano nangyari? Anong mga improvements ang nangyari? Meron ba? 'Di ba?
Again, with the PISA result also reflecting the learners' performance in the National Achievement Test, DepEd recognizes the urgency of addressing issues and gaps in attaining the quality of basic education in the Philippines. The department said it will take measures to attain quality basic education by launching Sulong Edukalidad, which involves reform in our four key areas. Number one, the key the learners facility, may nangyari ba to? Teachers and school heads upskilling and reskilling through transform professional development program. Nangyari ba to? Engagement of of all stakeholders for support and collaboration. Nangyari ba to? Kasi kung nangyari to, gaano kalaki yung difference ng 2018 result at saka ng 2022? 'Di ba? Even if meron tayong pandemic, nagkaroon ba at least ng improvement? 'Di ba? Tingnan natin yung PISA result ng 2022. Okay guys, so ito yung PISA result natin. Nag-elevate ng bahagya. Wait lang ah. Hindi niyo pala nakikita. So basically from, ayan, makikita nyo no. Ito yung pinakita na nila yung gap. Nandiyan na pala. So nagkaroon kahit pa paano ng ano, except sa science. From reading 340 to 347. Ito yung OECD average. Oh my God. Mathematics, really? Science? O, diba? Ay, alam mo kung ano yung pinaka-funny part pa? No? Alam nyo dito sa Pilipinas alone, sa Pilipinas alone, maraming mahilig dito mag-smart shaming. Nag-agree kayo sa akin? Simula yata pumasok ako sa political vlogging. Ang dami ng sa smart shame. Actually, hindi kahit hindi sa political vlogging eh. Yung mga tao nanonood lang ng mga vlog. Gaano karami ang mga vlogger na tinawag na bobo. Kahit wala sa political Si Hipon, 'di ba? Grabe yung pambabash na ginawa sa kanya. Grabe yung pagsa-smart shaming na ginawa sa kanya. Tapos makikita mo, ito. 'Di ba? Parang wala tayong karapatan mag-smart shaming sa ibang kapwa nating Pilipino kung ganito tayo nagpa-perform sa PISA. Tapos, isisisi nyo pa kay VP Sara. Di ba nakakatawa? Sige nga. Another question. Ito ba ay effort lang dapat ng gobyerno, ng DepEd? O mas effort dapat ng mga estudyante at magulang? Di ba? Alam niyo ng mga panahon ng mga lola natin, siguro yung mga bata ngayon, yung mga Gen Z ngayon, mga great grandparents yun yung mga lola ko. 'Di ba? Alam niyo nung panahon nila Rizal, yan, mga panahon nila Rizal, ang high school graduate napaka-fluent mag-English. Ang mga high school graduate pwede na ring maging teacher. Alam niyo ba 'yon? Iba ang standard ng education nung panahon ng mga matatanda natin. Alam niyo yung public school dati? Mas maraming nag-aaral sa public school nung panahon ng mga nanay ko dahil iba ang standard of education ng mga public school noon kaysa ngayon. Kaya grabe. Parang wala tayong karapatan
I don't know, minsan umaabot din ako na nang smart shaming ako. I'm very sorry for that. Lalo na pag inuumpisahan ako. Actually, normally, pag inuumpisahan ako, I hate smart shaming people. Hindi ako magaling, hindi rin ako matalino. I don't see myself like that. I'm always a learner and always be a learner. No? Pipiliin ko maging learner always. Pero pag ako ang inumpisahan na smart shame, tapos yung nagsismart shame pa sa akin, akala mo napakataas ng narating, no? Sa buhay, kung hindi man sa pinag-aralan. Diba? Don't you think that should inspire you? Na before ka mag-smart shame ng tao, isipin mo muna yung naging score natin sa PISA. Hindi nga natin ma-reach yung average. Hindi lang tayo kulelat, super. Super kulelat. Yung galing-galing ng tingin natin sa mga sarili natin, ang totoo, hindi pala. Diba? Ako nag-agree ako dito sa sinabi ni Senator Win Gatchalian. Pero mas mag-agree ako doon sa sinabi ko na wala sa DepEd yan eh. Nasa sa tao lang din eh. Diba? Sabi nga ng meron isang professor akong na-meet. Umattend ako ng isang seminar. I was very young then. Bagong graduate. Sabi ng isang professor sa seminar na inatinan ko, sabi niya, alam nyo, wala naman sa eskwelahan yung galing. Nasa bata. Alam niyo ng panahon na nag-aaral ako sa college, parang walang sumiseryoso sa AMA. Alam niyo yung AMA University na ngayon? Dati colleges lang yun. Yung AMA University. Walang sumiseryoso dyan. Tawag pa nga dyan dati, school bukol eh. Pero come to think of it, AMA produces, no, magagaling na mga IT engineers, computer scientists. Alam nyo ba, yung sumikat na love virus back in the early 2000s? Taga-AMA po yung gumawa nun. At dahil wala pang ang law about sa wala pang cyber law anywhere. Alam nyo ang nangyari sa kanya? Sa pagkakalam ko, hinire siya ng isang big tech company sa UK. Yun yung huling alam ko sa kanya. Nagkanda leche-leche kami ng mga panahon na yun. Bakit? Tech support po ako ng Dell. Imagine niyo nagko-queue yung call namin, na mamaos na kami, kaka-support sa mga taong tumatawag sa amin. Dahil nga dyan sa love bug na yan. Malaman-laman namin, Pilipino pala ang gumawa. Nung pre-profile, graduate pala ng AMA. Hindi ko alam kung mapaproud ba. Magiging proud ba ang AMA noon eh. Sa nangyari dahil wow. Diba? Ngayon siguro, no? Ako, I'll do this, no? Before tayo mag-march smart shaming ng ibang tao, tingnan natin yung score ng PISA. Kasi wala tayong karapatan na manlait, manliit ng tao. Hindi nga, I'm very sure yung mga nag-participate dyan sa PISA is best of the best eh. Diba? Tapos ganyan yung nangyari. Anyway guys, yun lang. Maraming salamat ulit sa pakikinig ninyo, sa panonood. Kayo, nag-agree ba kayo sa sinabi ko na wala sa eskwelahan yan, wala sa DepEd yan, kundi na sa estudyante at nasa magulang na gumagabay sa mga kabataan? Sa ngayon guys, ang nakikita natin, puro love life yung inaatupag ng mga estudyante natin. Eh, no? Kundi YouTube, TikTok, ano pa? Love life, Lakwatsa,